Matindi rin itong si Fort Delata, St. Fort de Silva pala. Ang lakas ng tama kay Eka. Biruin mo kamukha pa talaga ni Annika ang inasawa. But in fairness maganda at sexy. Kung hindi lang natin kasama si Annika, mapagkakamalan ko talaga siya si Eka. Ang pagkakaiba nga lang ng dalawa ang kulay ng kanilang mga mata, kay Eka ay hazelnut, samantalang si Alvana ay kasing itim ng gabi ang kulay ng mata nito. Mahabang litanya ni Cole, at sabay lagok ng alak sa goblet nito. Si Lara naman ay nagtungo sa comfort room, dahil bigla-bigla na lang tumawag si Jana sa kanya. Nasa kabilang side ng table nakaupo ang grupo nila Elias. Kaharap naman nila ang table, kung saan nakapwesto si Ford at Annika. Habang sumisimsim ng alak si Elias, ang mga mata nito ay nakatuon lamang kay Annika. Hindi niya maintindihan ang kanyang sarili. Pakiramdam niya parang isang magnet si Alvana para sa kanya. Dahil pilit hinihila ang kanyang atensyon at paningin. Kahit iwasan niya ay hindi niya kayang tumanggi sa kamandag na ganda ng babae. Sa isang babae lamang siya nagkakaganito, yun ay sa kanyang asawa. Pero anong nangyayari sa kanya, bakit parang nagkakasala siya kay Annika? Nagtagpo ang kanilang mga mata na hindi sinasadya. Nagkatitigan ang dalawa, ang puso ni Annika para na ito lalabas sa dibdib niya, sa lakas ng kabog nito. Si Elias naman ay bigla na lang napahawak sa kaliwang dibdib nito. Ngumiti ang babae kay Elias, na lalong nagpalakas ng tibok ng puso ng lalaki. Kusang gumuhit ang matamis ng ngiti sa labi ni Elias para sa babae. Huling-huli naman ito ni Cole at Locke. Kaya nagsalita ng tingin ang dalawang lalaki at sabay ngisi. Tinamaan na ng kupido ang isang ito, may balak pa yata kumabit sa may asawa. Bulong ni Cole kay Locke. Namatay ang lahat ng ilaw sa loob ng venue, at napalitan ng iba't ibang kulay ng dim light. Nagsimula ang magandang tunog mula sa piano. Nagtayuan naman ang mga lalaki, at niyayang sumayaw ng sweet dance ang kanilang mga asawa at nobya. Ganoon din ang mga kaibigan ni Elias, siya na lang at si Samantha ang naiwan sa kanilang table. Hinahanap naman ng kanyang mata ang kanyang impostor na asawa, ngunit hindi niya ito nakita. Saan na kaya ito nagpunta, hanggang ngayon hindi pa bumabalik? Tumayo naman si Ford, at hinawakan ang kamay ni Annika, upang alalayan tumayo. Nagtungo sila sa pwesto nila Elias, at bahagyang ngumiti si Ford kay Elias. Pare, pwede mo ba isayaw ang asawa ko? Nakangiting wika ni Ford, at sabay abot ng kamay ni Annika sa harapan ni Elias. Bumukas sara ang labi ni Elias, naguguluhan siya sa inaakto ni Ford. Bakit ganito ang lalaki, parang willing pa ito ipahiram ang asawa sa iba. Samantalang siya ay halos ipagdamot niya si Annika noon kay Ford. Please dude, muling saad ni Ford, sure, hindi makapaniwalang asal ni Elias, at tumayo mula sa pagkakaupo. Kinuha ni Ford ang kamay ni Elias, at pinatong nito ang kamay ni Annika sa palad ni Elias. Si Annika naman ay hindi makatanggi, ano ba nangyayari sa kaibigan niya? Oo, alam niyang nagpapanggap lamang sila ni Ford na mag-asawa, pero hindi maganda tingnan, kung ibang lalaki ang kasayaw niya. Alam ng mga taong naririto na mag-asawa silang dalawa ni Ford. Nakita ni Ford ang pagtutol sa mga mata ni Annika, habang nakatitig sa kanya ito. Nginitian lang siya ng lalaki bago magsalita. It's okay honey, huwag mo intindihin ang ibang tao, wala naman mali siya. Sambit ni Ford, sige na pare, isayaw mo na siya. Muling asal ni Ford, umalis si Annika at Elias at nagtungo sa malawak na dance floor, kung nasaan ang ibang tao. Si Ford naman ay nakatitig lang kay Samantha, nahuli naman siya ng babae, kaya tinaasan siya nito ng kilay. What? Iritang saad ni Samantha. Pwede ba kitang may sayaw Miss Samantha? Nakangising sambit ni Ford. Sira ba yang ulo mo? Pagkatapos mong ibigay ang asawa mo sa ibang lalaki. Tapos ako ang kukulitin mo rito, hindi ako sumasayaw. Angle ni Samantha sa lalaki, ngumiti naman si Ford, at naupo malapit sa upuan ni Samantha, at nangalumbaba habang nakatitig sa babae. Ilang beses napalunok si Samantha, dahil sa paraan ng titig sa kanya ni Ford. Kung ayaw mo sumayaw, edi magkwentuhan na lang tayo. Kaibigan ka ni Annika diba? Mapagkakatiwalaan naman siguro kita. Ani ni Ford, na ikinakunot ng noo ni Samantha. What do you mean?
Interesadong saad ni Samantha, at nangalumbaba rin. Habang nasa gitna ng dance floor si Elias at Annika. Nakatanaw naman sa madilim na parte si Lara, at masamang pinagmamasdan ang dalawa. Nakayuko lang si Annika, habang nagsasayaw sila ni Elias. Hindi niya kaya salubungin ang mapupungay na mata ng lalaki. Iba kasi ang hatid ng titig ng lalaki para sa kanya, pakiramdam niya dinadala siya nito sa kaila-laliman ng karagatan. Pansin ni Elias na naiilang ang babae, kaya hindi niya mapigilan hindi mapangiti. Sa isip niya para pala itong si Annika. Kinabig ni Elias ang babae, para lalo ito mapadikit sa kanya. Ang kaninang kamay niyang nasa likod lang ng babae, ay dumaus-daus patungo sa maliit na baywang nito. Her waist, mahinang asal ni Elias, at mas lalo pa niyang hinigpitan ang pagkakahawak dito. You look stunning, bulong ni Elias sa tainga ng babae. Thanks Mr. Falcon, sagot ni Annika. Kailan kayo kinasal ni Ford? Tanong ni Elias sa babae. Wala akong maalala, siguro ilang buwan na rin. Sagot ni Annika. Kumunot ang noo ni Elias, dahil sa tinuran ng babae. Paano hindi nito maalala ang wedding day nila ni Ford, mahalaga ang araw na iyon. Ang bango mo, ano ang perfume mo? Malamyos na asal ni Elias. Louis and Pearl, sagot ng babae. Namangha si Elias, kung ganun pareho ang taste ni Alvana at ng kanyang asawa pagdating sa pabango. Really? Pareho pala kayo ng asawa ko, she loves Louis and Pearl too. Nakangiting wika ni Elias. Tumangala si Annika at sakto naman nakatungo si Elias, nagtama ang kanilang mga mata. Umawang ng bahagya ang manipis na labi ni Annika, na nagbigay ito ng tukso kay Elias para halikan ito. Palapit ng palapit ang mukha ni Elias sa babae, nang biglang may malakas na bumunggo sa likuran ni Eka. At hindi sinasadyang napakapit ng husto ang babae sa batok ni Elias, at nakabig niya ang batok ng lalaki. Tuluyan naglapat ang mga labi nila, pareho silang nanlaki ang mata at nabigla. Si Ella naman ay ngingisi-ngisi na parang iwan, habang nakahilig ang ulo nito sa dibdib ng asawa. Sinadya talaga ni Ella na bangguin ang likod ng babae, para mahalikan ito ni Elias. Natanaw niya kasi mula sa di kalayuan ang figure ng impostor niyang ate, gusto niya lang talaga ito inisin, para makaganti siya sa mga masasakit na salitang sinabi sa kanya. Ni Lara noong nakaraang linggo. Matagal naglapat ang mga labi nila sa isa't isa. Nanigas ang buong katawan ni Eka, pakiramdam niya pati kalamnan niya ay nanigas na. Nagbabataas ang Adam's apple ni Elias, gusto niyang humiwalay sa babae, pero may kung ano sa puso niya ang pumipigil sa kanya. Parang inuudyok pa nitong halikan niya ang babae. Si Annika na ang tumulak kay Elias papalayo. Sa isip ng babae ay nakakahiya kung may ibang tao ang makakita sa kanila, ano na lamang iisipin ng mga ito. Alam ng mga tao rito na asawa siya ni Ford, at isa pa may asawa din si Elias, nakakahiya kung makikita sila sa ganoong kalagayan. I'm sorry, mahinang saad ni Elias at tumalikod na. Naiwan naman si Annika na nakatayo sa dance floor, bago siya sinundo ni Ford. Nakita ni Ford ang lahat ng pangyayari, lalo na si Samantha. Kilig na kilig ito sa dalawa, lalo nang mahalikan ni Elias si Annika. Ngayong alam na ni Samantha ang totoong nangyari, ay mas mapapadali niyang mapapalaya si Lara sa mansion. Pero ngayon ay hindi niya muna pag-iinitan ang impostor na si Lara. Baka kasi makahalata ito, kailangan niyang maging mabait dito. Hahayaan nilang si Elias mismo ang makadiskobre sa totoong pagkatao ng babaeng impostor. Dahil 10:00 na ng gabi, ay dito na magpapalipas ng gabi ang lahat ng bisita ni Mr. De Silva. Malaki ang ship na itong pagmamay-ari ng mga De Silva. Siguro kahit 1,000,000 katao, ay kayang isakay nito. Nang matapos ang kasayahan, ay isa-isang nagsipuntahan ang mga bisita sa kani-kanilang kwarto. Si Ford at Annika naman ay magkatabi lang ang kwarto nila. Lumabas si Annika sa kanyang kwarto nang matapos siyang maligo, at makapagpalit ng damit. Isang white satin long dress ang suot niya ngayon. Naglalakad siya sa pasilyo, halos wala na rin katao-tao, tanging crew na lang sa ship ang nakikita at nakakasalubong niya, at binabati siya ng mga ito. Lumabas siya sa isang pinto, at tumuloy sa labas. Malamig na simoy ng hangin na may pinaghalong amoy ng dagat ang nasamyo niya. Medyo umaambon rin sa labas, agad siyang napayakap sa kanyang sarili,
dahil sa malamig na hangin na dumampi sa kanyang balat. Habang naglalakad siya, ay napangiwi si Annika nang mabaling ang paningin niya sa madilim na parte ng ship, dahil may dalawang tao roon na gumagawa ng milagro. Cole, tawag ng babae. Jeez, may kwarto naman, dito talaga sa labas naglalampungan. Mahinang asal ni Annika, at umiling-iling na lang, at nagpatuloy sa paglalakad. Nang makarating siya sa dulo ng ship, ay huminto siya sa paglalakad. Humawak siya sa railing ng ship na gawa sa bakal. At sumilip sa dagat, ang taas ng ship na ito para siyang malula. Umaambon at gabi na, bakit naririto ka pa sa labas Mrs. De Silva? I thought na ikaw yung babaeng kasama ni Ford kanina doon sa kwarto niya. Muntik nang mapatalon si Annika, dahil sa gulat. Agad siyang napaharap kay Elias. Oh God Mr. Falcon, kung may sakit lamang ako sa puso, baka inatake na ako. Asal ni Annika at sabay hawak sa tapat ng dibdib nito. Hinagod ni Elias ang kabuuhan ni Annika. Bakit ba ang daming pagkakapareho ng babaeng ito kay Annika, na kanyang asawa nan gayon ay hindi na nakikita ni Elias sa babaeng ilang linggo niya nang kasama. Marami rin ang nagbago sa babae, ang pananamit nito, lalo na sa mabango na ginagamit nito, ay nagpalat na rin ito. Mas gusto niya pa ang dating Annika na kanyang minahal. Yung simpleng Annika, na kahit hindi mag-make-up ay maganda pa rin ito. Ano ang nangyari sa dati niyang asawa? Kahit kasama niya ito, pero parang may kulang, hindi na rin siya nito pinagtitimpla ng kape. At noong isang beses silang nag-ano, ay gusto ng babae na kapatay ang ilaw. Yung mga oras na nag-isa sila, wala siyang maramdaman na kahit anong pananibik para dito, yung init ng pagmamahal sa tuwing naglalambingan sila noon ni Annika, yun ang hinahanap niya sa babae. Napansin niya rin sa babae na medyo may pagka-wild ito pagdating sa ano. Naikinagtaka niya, hindi ganun kumilos si Annika. Sa tuwing nag-iisa sila ni Annika noon, ay para itong isang inosenteng babae, na walang ibang alam na bagay pagdating sa kama, iyon ang labis na nagpapanabak sa kanya, ang pagiging inosente nito. Ngayon ang lahat ng katangian ni Annika, ay nakikita niya sa babaeng kaharap niya. Mr. Falcon, are you okay? Antag sa kanya ni Annika, dahil halos tunawin niya na ang babae sa mga titig nito. Can I kiss you again? Biglang lumabas sa bibig ng lalaki. Nabigla naman ang babae, at ginapang ito ng kaba, nang unti-unti itong naglakad papalapit sa kanya. Mister, hindi niya natapos ang kanyang sasabihin, nang bigla siyang halikan ni Elias. Para siyang mabibingi dahil sa lakas ng tibok ng puso niya. Ang dalawang palad ni Annika ay nakalapat sa matigas na dibdib ni Elias. Dahil pilit pa rin siyang kumikawala sa higpit ng yakap nito sa kanya. At hindi niya rin nagugustuhan ang reaksyon ng katawan niya. Ayaw ng isip niya, pero talo siya ng isinisigaw ng puso niya. Parang sinasabi nito na tugunan niya ang mainit na halik ng lalaki. Kahit isiksik niya sa kanyang kukuti na mali ito. Dahil may asawa ang lalaki, pero mismo ang puso niya ang nagtutulak sa kanya, para tugunan ang halik ng lalaki. Nang hina na ang katawan niya, pati ang tuhod niya ay wala ng lakas, dahil lahat ito ay kinuha na ni Elias. Napakapit ang dalawa niyang kamay sa batok ng lalaki, at mainit na tinugunan ang nag-aalab na halik ni Elias. Mahinang bulong na lumabas sa tinig ng babae. Lalong nag-init si Ella, dahil sa marahang halinghing ng babae. Tumigil si Elias sa paghalik sa babae, at tumitig sa mga mata ni Annika, bakit pakiramdam ko ikaw ang asawa ko? Bakit ganito ang reaksyon ng puso ko? Alam mo bang isang babae lang, ang may kakayahang patibukon ng ganito kalakas ang puso ko? Walang iba kundi ang asawa ko. Malamyos na saad ni Elias. Hindi sumagot ang babae, nanatili lang ito nakatitig kay Elias. Let's go. Saad ni Elias at sabay hila niya sa kamay ni Annika. Teka, saan tayo pupunta? Tanong ni Annika sa lalaki. Malaking hakbang ang ginawa ni Elias, kaya si Annika ay parang tatakbo na sa haba ba naman ng bias ng lalaki. Ang lakad ni Elias ay sa kanya ay takbo na. Hawak ni Annika ang dulo ng dress niya habang naglalakad, dahil muntikan niya na ito maapakan kanina. Mr. Falcon, saan ba tayo pupunta? Humahanggos na wika ni Annika. Sa kwarto mo. Pwede ba ako makitulog sa kwarto mo? Parang matatalisod si Annika, dahil sa kanyang narinig. What? No, hindi maari naroon ang asawa ko.
Kinakabahan na wika ni Annika. Talaga, bakit nakita ko kanina kasama niya si Samantha, sa kabilang kwarto? Asisa sa kanya ni Elias. May kasama siyang babae. Paano kung may makakita sa kanya? Anas niya sa kanyang isipan. Hindi naman siya galit sa lalaki, dahil may kasama itong ibang babae. Una sa lahat hindi naman sila mag-asawa ni Ford, nagpapanggap lamang sila. Niloloko ka ng asawa mo, kaya sumama ka sa akin. Ani ni Elias, at mas lalong hinigpitan ang pagkakahawak sa kamay ni Annika. Nang makarating sila sa tapat ng pinto ng kwarto ni Annika, ay si Elias na ang nagbukas nito. Tuloy-tuloy na pumasok doon si Elias, at pabagsak na humilata sa kama. Wala nang nagawa si Eka, kaya pumasok na rin siya sa kwarto. Ano ba ang trip ng lalaking ito? Bakit dito pinagsisiksikan ang sarili niya? Aniya sa kanyang isipan. Naupo si Annika sa isang single couch, at tumitig sa lalaking nakahilata sa kama. Pinagmasdan niya ng mabuti ang lalaki, para sa kanya ay napakagwapo at napaka-perpekto ng hubog ng mukha nito. Nakatitig lang siya sa lalaki, nang biglang nagmulat ito ng mata, at nahuli siyang nakatingin. Agad naman siyang nag-iwas ng tingin dito. At tinuon ang atensyon sa ibang direksyon. Annika, mahinang asal nito. Bakit nga ba ito ang isinisigaw ng kanyang puso? Biglang nagdilim ang paligid, lalo na sa buong kwarto. Namatay ang power ng ship, dahil nagka-problema ito. Mabilis naman tumayo si Annika sa pagkakaupo sa couch, at kahit hindi niya maaninag ang paligid, ay tumakbo siya patungo sa kama, kung nasaan naroon si Elias. Buti na lang ay naupo si Elias sa kama, kaya nasalo niya ang katawan ni Annika. Pero nawalan siya ng balanse, kaya pareho silang bumagsak sa kama. Nasa ibabaw ni Elias ang babae, habang nakatukod ang dalawang kamay ng babae sa kama. Ang kamay naman ni Elias, ay nakahawak sa mambak na pangupo ni Annika. Kinapaka pa ng babae ang mukha ng lalaki. Mr. Falcon, okay ka lang ba? Pasensya ka na, weakness ko talaga ang dilim. Natatakot kasi ako kapag madilim ang paligid. Nahihiyang tura ng babae. I'm fine. Don't worry, I'm here. Don't be afraid of the dark, dahil ako ang magsisilbing ilaw mo. Malamyos na tinig ng lalaki at marahang inilapit ni Elias ang kanyang labi sa leeg ng babae, at pinatakan niya ito ng isang pinong halik. Nagbigay naman ito ng kakaibang pakiramdam kay Annika. Feeling niya ay ilang bilyong boltahe ng kuryente ang gumapang sa buong katawan niya. Ultimo sistema niya, ay parang na kuryente, may kakaibang kilati itong hatid sa kanya. Your scent, I love your smell. Bulong ni Elias at mabilis pa sa 4:00, ay nagkapalitan na sila ng pwesto ng babae. Ngayon ay nasa ilalim niya na si Annika. Bakas ang pagkabigla sa mukha ni Annika. Kinakabahan siya sa maaring gawin sa kanya ng lalaki. Pero may parte sa puso niyang parang gusto ang bagay na ito. Pwede ba maging akin ka? Kahit ngayong gabi lang. Husky nitong boses. Hindi pa man pumapayag ang babae, ay mariin niya na itong hinalikan sa labi. Mapusok, at nag-aalab na halik ang ibinigay ni Elias sa babae. Upang hindi na ito makatanggi. Noong una'y tumututol pa ang isip ni Annika, pero kalaunan ay bumigay na siya. Parang hindi niya kayang tanggihan ang nag-aalab, at mainit na halik ni Elias, para sa kanya ay para siyang nakatikim ng isang matamis na cherry. Dahil sa tamis ng halik ni Elias. Mahirap talaga makipagtalo sa puso, kahit ayaw ng kanyang isipan, ay talo pa rin siya ng kanyang puso. Mula sa labi ni Annika, ay dumausdos ang labi ni Elias pababa sa baba ni Annika, patungo sa mabangong leeg ng babae. Pinatakan niya ng mumunting halik ang leeg ng babae. Habang hinahalikan ni Elias ang balat ng babae, ay kusang kumikilos ang kamay ni Elias para habarin ang dress na suot ni Annika. Umalis si Elias sa ibabaw ng babae, at marahas hinayla ng lalaki pababa ang dress na suot ni Annika. Nang tuluyan niya itong maubad sa babae, ay hinagis niya lang ito kung saan, at nag-umpisa na rin siyang magtanggal ng coat na suot nito, at pati ang white polo long sleeve nito. Sinunod naman niyang in-unbuckle ang sinturon, at hinubad ang black pants nito, kasama ang panloob na suot niya. Kahit madilim tinakpan ni Annika ang kanyang katawan. Nahihiya siya sa lalaki, hindi naman kasi ganun kalaki ang kanyang sakto lang. Mula sa paanan ng kama, ay gumapang si Elias pabalik sa tabi ng babae.
Muli niya ito hinalikan sa labi, ang dalawang kamay ni Annika ay nakakapit sa batok ni Elias. Habang tumatagal, ay lumalalim ang halikan ng dalawa. Napakislot naman si Annika, nang may kung anong bagay. Ang tumatama sa kanyang puson. Dumobol ang lakas ng tibok ng dibdib ni Annika, hindi naman siya ganoon ka-inosente, para hindi malaman kung ano ang bagay na iyon. Tumigil siya sa paghalik sa babae, at tinukod ang kanyang siko sa aluhan ni Annika. Habang ang isang kamay niya ay nakahawak sa baywang ng babae. Nanatili namang nakakapit ang kamay ni Annika sa likod ni Elias. Saktong bumalik ang power sa buong ship, maliwanag na ilaw ang sumalubong sa dalawa. Si Annika ay nakapikit ito, habang kagat ang pang-ibabang labi. Doon ni Elias na pagmasdan ng matagal ang mukha ng babae. Lalong nabuhay ang katawan at kalamnan ni Elias. Salamat sa magandang gabing ito. Nakangiting saad ni Elias at dinampyan ng halik sa labi si Annika. Kahit basang-basa sila ng pawis, ay parang walang pakialam ang dalawa. Dahil pareho silang pagod, ay unang nakatulog si Annika. Binalot ni Elias ang buong katawan nito, gamit ang puting kumot. Wala siyang pinagsisisihan sa nangyari sa kanila ng babae. Hindi siya nakakaramdam ng guilty sa kanyang puso. Dapat ay nararamdaman niya ito ngayon, dahil niloko at nakagawa siya ng kasalanan sa kanyang asawa. Inihilig niya ang ulo ng babae sa kanyang dibdib, at pinagmasdan ng maamong mukha nito. Mahigpit niyang niyakap ang babae, para bang akala mo kahit anong oras ay mawawala ito. Kinabukasan, nagising si Annika dahil sa mabigat na brasong nakapatong sa kanyang tiyan. Napasinghap siya at agad naupo sa kama, nang maalala ang mga nangyari kagabi. Malakas niyang sinampal sa pisngi si Elias, upang magising ito. Naalipungatan naman si Elias, at pupungas panggas na umupo, habang kinukusot ang dalawang mata nito gamit ang kamay. What the? Ano iyon? Bulalas nito sabay hawak sa kanyang pisngi. Napalingon ito kay Annika. Umaga na Mr. Falcon, baka gusto mo nang lumabas ng kwarto ko. Nakataas na kilay na wika ni Annika. Oo nga pala. Agad tumayo si Elias sa kama, at nagtungo sa paanan ng kama, at isa-isang pinulot ang mga damit niya. Nagsuot ng ano at boxer at pants si Elias, mismo sa harapan ni Annika. Ang babae naman ay napaawang ang labi, habang nakatitig kay Elias, natulala pa ito. Ilang beses napalunok si Annika, bago mag-iwas ng tingin. Nahuli kasi siya ni Elias, napangisi naman ang lalaki dahil sa reaksyon ng mukha ng babae. Naupo si Elias sa gilid ng kama, at hinaplos ang makinis na mukha ng babae. Hindi naman magawang tumingin ng diretsyo ni Annika kay Elias. Dahil sa kahihiyan. Look at me sweetie, malambing na wika ni Elias. Pero ang babae ay hindi pa rin magawang tumingin kay Elias. Nahihiya ito, labis siyang kinakain ng konsensya, dahil sa nangyari sa kanila ng lalaki kagabi. Huminga ng malalim ang lalaki, bago magsalita. Yung nangyari sa atin last night, hindi ko pinagsisihan iyon. Wika ni Elias, bumaling naman sa kanya si Annika. At kung bibigyan muli ako ng pagkakataon na ulitin ang nangyari sa ating dalawa. Paulit-ulit kong gagawin ang bagay na iyon. Naguguluhan ang babae dahil sa mga sinabi ni Elias. Bakit ganito ito kung magsalita, parang hindi ito nakokonsensya sa ginawa, hindi ba ito naawa sa asawa? Bakit ganyan ka magsalita? Paano ang asawa mo? Hindi ka ba naawa sa kanya, kasi ako labis kinakain ng konsensya ko. Mahina hong tura ni Annika at yumuko. Pareho silang kinain ng katahimikan. Malalim na hininga ang pinakawalan ni Elias, bago ito magsalita. Hindi ko maintindihan ang sarili ko, simula nang makita-kita, hindi ka na nawala sa aking isipan. Gusto ko minuminuto ay nakikita ka, binabaliw mo ako Alvana. Masuyong wika ni Elias, at hinaplos ang pisngi ng babae. Aalis na ako, see you around. Palem ni Elias at mabilis na pinataka ng halik ang babae, bago tuluyang nilisan ang kwarto. Napahawak si Annika sa labi niya, at simpleng napangiti. Kinikilig ito, hindi niya maitatanggi sa kanyang sarili, na naging masaya siya ng nagdaan na gabi, dahil iyon kay Elias. Nang matapos maligo ni Annika, ay tiningnan niya muna ang kanyang sarili sa salamin. Napako ang mata niya sa bandang puso niya. May peklat ito at may mahabang tinahiyan siya roon. Saan ko ito nakuha? Tanong niya sa kanyang sarili at hinaplos ito.
Nagbihis ng isang kulay pulang dress si Annika, hanggang sakong ang haba nito. Pinaresa niya ito ng isang itim na flat sandals. Tumingin siya sa harap ng salamin, at sinukli ang kanyang buhok. Napatitig siya sa kanyang labi, medyo namamaga ito. Paano ba naman parang lalamusakan ni Elias ang labi niya kagabi? Kulang na nga lang ay kagati ng lalaki ang kanyang labi, dahil sa panggigil nito. Hindi na siya nag-abala pang maglagay ng make-up, lip tint ay ayos na sa kanya. Lumabas siya ng kwarto, sakto naman bumukas ang pinto ng kwarto ni Ford, at niluwal mula roon ng babaeng gulo-gulo ang kulay ash brown nitong buhok, nakasuot ito ng kulay asul na dress. Nagulat pa ito nang magkaharap sila ni Annika. Hi, good morning Annika. Bati ni Samantha sa kanya at kiming ngumiti, bago ito nakayukong tumakbo sa pasilyo. Kunot-noo sinundan ng tingin ni Annika ang babae, tama ba ang kanyang narinig, tinawag siya nitong Annika. Umiling-iling na lang siya, baka mali lang ang kanyang pagkakarinig. Pumasok siya sa kwarto ni Ford, nadatnan niya ang lalaki, nakahiga pa ito sa kama, pero may suot na itong maong na pantalon. Diretso lang ito nakatitig sa kisame at parang iwan na nakangiti. Pinulot ni Annika ang unang nasa sahig, at malakas na binato kay Ford. Mukha pa kasi itong nananaginip ng gising. Nagulat naman si Ford, at agad napatingin kay Annika. Hey, why did you do that? Angle niya sa babae. Para ka kasing si Rarian, wala na siya pero ikaw parang hindi pa makamove on. Natatawang asal ni Annika. Ngumiti lang ang lalaki at umiling-iling. Naku parang tinamaan ka yata sa babaeng iyon, oy. In love ka ano aminin? Panunukso ni Annika kay Ford. Magkahawak kamay naglalakad si Elias at Lara sa labas ng ship. Balak nilang kumain ng agahan, habang naglalakad ang dalawa, ay napalingon si Elias sa isang resto. Gawa sa makapal na salamin ang dingding ng resto, pero kita ang mga taong kumakain roon. Naroon rin ang mga kaibigan ni Elias, pero natuon ang mata niya sa 2 taong masayang nagtatawanan. Mariin na kuyam ni Elias ang kanyang kamao. Pati ang pagkakahawak niya sa kamay ni Lara ay humigpit rin, kaya halos napangiwi ang babae. Bakit ganito ang nararamdaman niya? Nagseselos ba siya? I hate these feelings. Mariin na asal ni Elias, hindi naman nakaligtas sa pandinig ni Lara ang sinabi ni Elias. May problema ba sweetie? Malambing na asal ni Lara. Wala, bigla lang sumakit ang mata ko. Sambit ni Elias at muling tinapunan ng tingin si Annika at Ford, na masayang nag-uusap at nagtatawanan.